you that ongoing ang nomination sa Gawad Kasambahay. Magandang gabi po, Kabayan Rico, nagbabalik on a beautiful Wednesday evening. Mainit sa labas pero never mind the temperature, as long as we are together, we can make this thing happen. Spreading the information regarding Gawad Kasambahay. Joining me tonight, yung nag-leave, no? Para mag-attend ng seminar dahil ikakasal na. Ang nag-iisa, ang walang iba, Elton. Andito na. Yan. Bumati ka muna, Elton. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome once again sa ating Gawad Kasambahay live. Na live naman na po tayo on a Wednesday night. Siyempre, maraming salamat. Yes, Coral Perfume. At siyempre sa lahat na nanonood sa atin ngayon na excited talaga. Aba, tutok lamang po kayo. At siyempre, hindi pa nakapag-nominate ng kanyang mga kaibigan o kanyang sarili, aba, nag-nominate na kayo dahil marami na ang nag-nominate. Huwag yun na hintayin na mag-close ang nomination. Dahil talaga naman, ang mas pinalaki, mas pinaganda at mas pinaboggang Season 3 ng Gawad Kasambahay 2024 ay nandito na. My name is Elton. Proudly brought to you by diba? Balikbayan Store at PhilVision Middle East. Correct, diba? Ibigat, dalawang kupunan na nag-join forces just to make this thing happen. Kaya, if you are a kasambahay, huwag na niyo yung patagalin pa. Mag-nominate, pahihirapan pa niyo yung mag-screening. No? Ako, ang dami. Kilala mo naman yung mga kasali sa original screening, di ba, Elton? Yung mga sikat, mga big names in the digital world. Yung Filipino content creators na puro mabibigat ang arrive. Kaya, wherever you are, whatever you're doing, we'd like to welcome you to another Wednesday update, live update sa ating Gawad Kasambahay. Kaya, teka na Elton, excited ako kasi grabe yung bisita natin ngayon, no? Bigatin ang bisita. Artistahin lahat. Alin ba ang unahin natin? Yung pinakamayaman, pinakagwapo, o yung pinakamagaling magsayaw, no? Yan ang dilemma natin ngayon. No? Yan ang ating iraraffle natin yung mamaya kung sino yung iraraffle natin. Ating pagbabalik. No? Kaya huwag po kayong aalis. No? Lalo na yung mga medyo may sakit. No? Yung mga, batay mo yung may sakit, Elton. Sino ba yung mga may sakit dyan? May sakit sa bulsa. No? Dahil gusto nilang mag-shopping pero hindi makapag-shopping dahil may sakit sa bulsa. At may solusyon tayo dyan. May solusyon tayo dyan. Ito ang solusyon sa gustong mag-shopping pero walang pera ngayon. Hala, ang dami nang pinamili. Wow, sana all maraming pera. Parang ang dami ng pera, no? Siguro bagong sweldo. Wala pang sahod ngayon. Baka talagang marami lang talaga siyang naipon. Wow, sana all. Sabi ko sa Parida, grocery. Ngayon, appliances naman. Sabi ko sa inyo, bagong sahod yan. Wala pang sahod ngayon. Anong pizza pa lang? Alam mo, may sikreto yan. Sana all! Sawa ka na ba kakasana all? Pwes, itigil mo na yan dahil nandito na ang balikbayanstore.com na kung saan pwede kang maka-avail ng groceries, furniture, at kahit appliances. 4 easy installments with 0 interest. Madali lang yan. Bisitahin ang balikbayanstore.com at umorder ng mga packages at kami na ang bahala sa inyo. Whether it's local delivery, abroad, or kahit papuntang Pinas, kayang-kaya namin i-deliver yan. Sus! Maliit na bagay. Hindi mo na kailangan mag-worry kung wala kang budget. Dahil sa Balikbayan Store, pwedeng-pwede kang mag-add to cart. Ang bayad? Later na lang yan. 4 months to pay naman. Ano pang inaantay nyo? Let's all visit balikbayanstore.com. Ano pa hinihintay nyo? Magpapasko na. Magbalikbayan store na. Yes. Magkuha na kayo, mag-shopping na kayo at sa summer na ang bayad. Di ba? Yes, 4 months ang bayad. Alam mo, naaawa ako kay Dumbo. Elton. Bakit?
Bakit naman? Basta naawa lang ako sa kanya. Mahirap kaya magpanggap ka, no? Alin pang papanggap? Lalaki eh, no? Tapos magbading-badingan ka lang para kikita. Di ba? Nako. Iba yun. Style niya yun. Para yung mga babae lalapit sa kanya. Nako. Style ba yun? Elton. Alam mo ba na playboy yan? No? Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Sabi ng mga babae, ay si Dumbo Bading. Excuse me. Nagbading-badingan lang yan. Ano yung girlfriend? Mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo sa modus niya. Kunwari, bading-badingan, no? Ay, nako. Mag-ingat kayo. Playboy yan. Hi, Dumbo. I'm just promoting you. Diba? Friend natin yan si Dumbo. Hi, Dumbo. Yes, congratulations. At syempre, Balikbayan Store. 4 na buwan ang bayaran. Ano pang hinihintay nyo? Magpapasko na. Kaya mag-shopping na. Go, go, go! Pero unfair. Unfair. Kasi pag si V. Laurelia daw ang mamimili, payable, winable. Hala. Ibang klase yan, ha? Kaya iba pala. Pag V. Laurelia ang namimili. Teka muna. Unahin muna natin ang kuan kasi ladies first daw. Kasi itong bisita natin babae, actually, busy siya sa schedule niya, Elton, kasi sa daming properties niya sa Pilipinas, 15 properties. Kailangan niya yung update kung ano ba yan, yung occupancy dyan, no? Kaya, kung lahat may nagre-renta ba lahat? Ito yung haligi ng PhilHR, no? Dating regional director ng Vistaland. I don't know if I'm mentioning the right title for her. Baka na-underestimate ko siya, no? Baka vice president kaya malalaman ko mamaya niyan, no? Siguraduhin mo yan. Baka na-witness ko niya yung testimony niya about alam mo ba, Elton, na nung nag-umpisa ito magtrabaho, first year ang sahod 40,000 dirhams. Grabe yan, wow, grabe. 40,000 dirhams, no? Ganyan siya kayaman, no? Kaya, huwag na nating patagalin, no? I'd like to introduce to you. Grabe ito kung mag-present, no? Mabubuhayan ka. Kung ikaw ay may sakit na AIDS, no? Yung tinatawag na acute income deficiency situation, pag makinig ka sa mga talumpati niya, maging iba yung AIDS mo. Amplified income derived from sales. I'm talking about some Jesse Quintilla. Ayan, grabe. Hello. Tanggalin ko ito. Hello. Tanggalin ko itong banner para makita talaga yung pagmumukha. Yes, tanggalin mo kasi ang kagandahan. Hindi makita ang kagandahan ni Madam. Hindi makita ang beauty. Ayan. Diba? Hello. Good evening po. Ikaw bitaw, no? Patakal. Ayaw mo pa. Don't believe sa sinabi niya Rico. Hindi totoo yun. Over lang ano na yun. Amplified yun. Amplified. No? Kukunin ng Panginoon yung blessing mo. Pag ganyan ka. Actually, Elton, ayaw niyang umamin. Alam mo kung bakit ayaw niyang umamin na mayaman siya? Para hindi umamin. Takot yung utangan. Ganyan talaga. Si Jessie po ay naging judge noong 2019. Yung unang gawad kasambahay mismo. Kasi naalaala ko doon mismo sa office niya, no? Nag-screening. No, I can recall that. Doon kasi nasira yung kwan ko yung diet ko kasi daming pagkain pinakain si Jessie sa akin. Hindi ka baka hindi, kailangan mo kumain. Would you like to share with us your experience as a judge of Gawad Kasambahay? Sure. I was looking sa Facebook Facebook account ko kasi I wanted to remember kung when was the first time. It was August pala when Gawad Kasambahay started kasi we had a video ng Entrepinoy. You've interviewed Chito, I think last week or 2 weeks ago. He's been one of my partners sa Entrepinoy trading company, and we were supporting the first Gawad Kasambahay na yung pag-launch talaga. So that was in August pala. And Elton, nagkita pala tayo doon sa hotel. It's also around August. Kasama natin si Kathy at saka si Vajeline.
Yes. Federico. Ang kasama ko doon sa judge, na nag-judge nung October, was I think me, si Ben, si Miss Vaj, and then may isa pa, nakalimutan ko yung part ng Power 5 before. So kami Si yung Dr. Rommel? nag-judge. Hindi, sino nga yung negosyanteng Dr. matangkad? Rex. Si Isa pa. Errol. Si Errol Medina. Yun, si Medina, yes, na-remember ko na, si Sir Medina. So kami yung magkasama nag-judge. And then na-recall ko, kasi sabi ko na, ako lang ang hindi umiyak sa buong araw na nag-judge, kasi whole day yun eh, na sobrang dami. totoo. Sa buong araw na nag-judge kami doon, ako lang ang hindi umiyak. Talagang every story ng mga kasambahay na pinapakinggan namin, talagang mapapaiyak ka sa stories nila. That was, for me, it was a very humbling experience. And it's very different when you hear it from the horse's mouth. Yung doon mismo sa mga kasambahay na tinatanong mo sila, ano ba yung experience? And doon din ako humuhugot actually, Ton at saka Sir Rix. Doon ako humuhugot ng inspiration in most of my talks. Kasi yung mga kasambahay na yun, we know how difficult the work is, lalo na yung mga nag-i-stay in, maraming tinutulungan na pamilya sa Pilipinas. There was one story na talagang manghang-mangha kami kasi parang 40 years na siya sa isang, or 30 years na siya sa isang amo niya, and she's still single, at hindi na siya nakapag-asawa dahil nga sa dedication niya sa pagtulong sa family. Yun talagang nakakaawa na story yun. So I think what Michelle has done and the rest of the team was really inspiring, and I'm so glad na na-continue nila or kayo na-continue tong activity na to until now kasi they really deserve to be recognized. Yan talaga. Alam mo, Elton, meron akong itatanong kay Jessie kasi this is financial literacy. No, and she's in the best possession to really tell us and give advice, no. Jess, karamihan kasi sa mga mga OFW ay naghihikahos pa rin, no. Even if they're working here for 15 years, 20 years, no. Hindi nagbago yung posisyon nila nung dumating OFW, which is overworked, financially weak, no, hanggang ngayon wala pa rin, no. So ang nangyari kasi palagi na lang kumakanta ng yung favorite na kanta ni Elton kasi kasing edad niya yun, yung parang kailan lang ang mga pangarap ay hirap abutin. Kaya ang edad mo, Elton, nakaka-relate ka eh. Paano ba tayo maka-achieve ng financial freedom, no, para makapag-retire rich tayo, hindi broke? Correct. Rix, I think it's, tama ka, it's very timely to also talk about it, and then yan din yung passion ko, no. Sometimes nung hindi pa ako talaga nagising sa katotohanan, I always use money as the reason kung bakit hindi ako makasave, bakit hindi ako makapundar, bakit hindi ako maka-invest, kasi meron akong scarcity mindset. Sinasabi ko palagi, ay maliit lang yung kita ko, or ay hindi ko afford, ay hindi ko kaya. So, yung pinakauna kasi talaga, it really starts with the mind eh. Kasi sinasabi nga, di ba, guard your thoughts because your thoughts will become your actions. And then, yun na yung magiging outcome. So, first is start with how you think about money. Ano ba ang relationship mo sa pera? Do you see it ba as a tool na para mapalago mo siya? Or do you see it as a source for you to spend? So, yun ang binago namin mag-asawa. When we were being taught on the value of money, ay isa sa mga binago namin is gagamitin namin yung income namin para kumita. At saka yung kita, kumita ulit. So, it doesn't matter kung ang kinita mo ay 50,000 ang sweldo or 3,000 ang sweldo mo. Hindi talaga siya napapadali lang kung medyo marami kang resources, no? Pero kung marami kang kita, pero magastos ka naman din, ang ending mo, nagkautang-utang ka pa, kagaya ng story ko, useless din. Whereas yung ibang mga kasambahay na nakikilala ko sa Vistaland before, kumikita ng 3,000, pero mas marami pa ang investment sa akin. So doon ko napagtanto na, ay hindi pala kung gaano kalaki ang kinita mo, kundi pa paano mo siya palaguin. And second thing is,
you don't only rely on one source of income. So Yan, kung ikaw isang kasambahay, may sumusweldo ka, alam mo ba, grabe yan sila ka-hardworking. Nag-iisang araw lang ng day off nila yan ha, igugugol pa nila yan sa pagraraket. Talagang doon talaga ako believe. Doon talaga ako, grabe, walang kapaguran. Talaga naghahanap ng way kung saan makakita ng ibang paraan ng sources of income. So doon sa nag-umpisang mag-invest. So most of them, lalo na nung nag-hit ang COVID 2020, marami na wala ng trabaho. Alam mo, umuwi sila, Rico, sa Pilipinas. They were able to set up their own business kasi naumpisahan nila talaga na right from the start, nag-start na mag-invest sa real estate. So una, mindset, ano ba yung, how do you look at yourself? Scarcity ba ang thinking mo or abundance ka? So dapat abundance ang mindset. Abundance. Yes, exactly. Second is improve your relationship with money. Ano ba ang tingin mo sa pera? Is it a source of to spend or is it a source to multiply it? And then lastly is yung belief mo na hindi it doesn't matter kung ano ang kita ko, maliit man or malaki, kaya ko. Kaya namin. And then lastly is yung sinasabi ko na do not rely on one source of income. Kung pwede kang rumakit kaya kung kaya mo. Katulad ni Elton, grabe ang racket nito. Yes. Totoo yan. Oo, gamitin lahat ng mga talento na binigay ni Lord. Mag-caricature dito, caricature doon, mag-hosting dito, mag-hosting doon. Tumambling at mag-split kung kayang gawin. Totoo. Yan talaga ang dapat, oo. Oh, naalala ko Elton, kasagsagan ng COVID. Naalala mo 'yon. So 'di ba may mga mask tayo. Tapos ikaw anong ginawa mo, 'di ba? Yung gumawa ako ng talking mask. Correct. Biglang naisip talaga. Oo. Kung sa kuan pa is you find solution to the pain points of a person. 'Di ba? Yun ang dapat gawin natin. Jess, maraming salamat for your time. Pasalamatan mo na ikaw. Gusto ko ikaw magpasalamat, Elton, kasi ako nag-introduce kanina eh. No? Yes, pasalamatan natin ang ating bisita na talaga nagbigay ng insights kung paano talaga umuwi na hindi broke. Umpisahan natin sa mindset. I-change natin ang mindset natin, guys. At syempre, dapat mag-isip tayo ng abundance. Huwag yung scarcity. Laging gipit. Huwag, ganon. At syempre, lagi natin isipin na huwag lang isa ang pagkakakitaan natin. Laging may options. Dagdagan mo, Elton. Dagdagan mo ng delayed gratification. Yes. Tama yan. Oo. Maraming salamat sa ating bisita tonight, Mr. Miracle. Thank you so much, and more properties to come. Oh, di ba? Wala akong sabi niya. Grabe talaga. Yan. Jessie Quintilla ang haligi ng PhilHR. Jess, maraming salamat. Thank you po. Thank you very much. See you on Congratulations, Saturday. Gawad Kasambahay. Good luck. Yan. Thank you. Kasambahay, isang marangal na trabaho, ngunit pisikal na nakakapagod, puno ng emosyonal na hamon, at minsan, hindi pa tama ang sahod. Kasambahay, isang trabahong puno ng sakripisyo upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Pinagmamalaki ng Balikbayan Store at PhilVision Middle East ang muling pagbubukas ng Gawad Kasambahay Season 3. Lalong pinaganda, lalong pinalaki, at lalong puno ng kasayahan. Gawad Kasambahay Season 3. Ang pagpupugay at pagbibigay ng parangal sa ating mga kasambahay. Bukas na ang nominasyon. Bisitahin lang ang Facebook page ng Gawad Kasambahay. Gawad Kasambahay Season 3. Supported by Rico Pinoy, loud and proud. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you for staying with us, no? Sandali para maayos natin itong ayan. Elton, ikaw ang mag-introduce sa bisita natin kasi ito yung palaging ang pagmumukha nito, palaging nakikita ng mga OFWs tuwing magpapadala ng kapirahan every end of the month. Ay, oo, tama. I'm sure kilala mo na kung sino yung pinahiwatig ko sa iyo, no?
Yes, kilala ko na yan. Yeah. Pag serbisyo sa community ang pag-uusapan, ito, wala din. His unwavering commitment to serve the community. Correct. Umaapaw pa. Oo. Lagi nating nakikita to sa mga Best events. friend ito ni Donna. Ang sabi ni Donna. Ang sabi ni Donna. Yes. Eto na mga kababayan, huwag na nating patagalin pa. Ang ating next guest sa gabing ito ay syempre nagmula sa isang exchange company na meron ng 31 branches ba? 39? Mali ka sa 31. 39 branches and counting. At syempre, lagi ako magpapadala sa isa nilang branch sa may Satwa dahil nadadaanan ko yon gabi-gabi. Yes. Alam mo ang magandang, Elton, alam mo ang magandang intro sa kanya? No? Ano? Representing sa company na nag-sponsor last 2023 at handa pa rin mag-sponsor sa season 3. O, di ba? Ay, grabe. Ang galing. Okay na. I-introduce mo na yung pangalan. Yes, ladies and gentlemen, please welcome mula sa 39 branches, this is LM Exchange, Roger Ramos! Yeah! Grabe talaga. Magandang bumati ka muna, Jill. Bumati ka muna. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga manonood natin at sa lahat po ng bumubuo ng Gawad Kasambahay 2024 at sa lahat po ng mga taga-sunod ni Kabayang Rico and ni Mr. Elton. Magandang ano ba ang exchange rate natin for today? Ayan ang tanong. For today pa, 15.27 po ang rate natin. Ayan. Medyo bumaba po kasi tuwing katapusan po kasi ang rate natin ay bahagyang bumababa kumpara po sa pero mataas pa rin. Pero mataas pa rin. May ongoing promo ka ba, Jel, ngayon? Meron po tayong Filipino Fiesta. Ayan, okay. Yun po yung mamimigay po tayo ng scooter every week. At sa ating Mega Draw, yun po, at sa Mega Draw po natin, mamimigay naman tayo ng 3 iPhone 15. Hanggang September 5 na lang po siya. Grabe talaga. Dapat ipaalam natin yan sa Filipino community. Di ba? Opo. Correct. Ang nakakatawa pa dyan, Kabayan Rico, unang padala mo pa lang, bonggang-bongga na, meron ka ng mga voucher na matatanggap sa LM Exchange. Hindi ka padala bibigyan. Oo. Jel. Nakakatawa po, sir. Yung 39 branches na nabanggit ni Elton kanina, within United Arab Emirates yun. Pati na sa ibang okay. So, nakaspread na talaga, no? In-acquire po kasi natin yung isang exchange kaya biglang dumami yung branch. Opo. Ibang klase talaga. Andyan yung burning desire ni Rogel to serve the Filipino community. No? Yan ang nagpa-trigger, no? Why there's a widespread increase of their branches. Correct. May tanong lang ako, Jel, kasi hindi naman lahat na money exchange nag-support sa mga ganitong klaseng endeavor, no? Some would like to sponsor sports event, some would like to sponsor concerts, pero ang LM Exchange kakaiba kasi nag-support ng ganitong endeavor. Anong nakikita nyo at bakit nyo sinusuportahan ang Gawad Kasambahay? Ayan, from the very beginning po, napakalapit po ng puso ng LM Exchange sa ating po mga kababayan. Lalo na po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho po sa bahay or kasambahay. Sa makatuwid po yung ating pong mga winners na nabubunot natin ngayon ay karamihan sa kanila ay nagtatrabaho po sa bahay. May nanny, may cook, may nag-aalaga ng bata. Ayan, at yun po talaga yung focus natin, no? Makatulong po dun sa ating mga kababayan na sabihin natin na nagtatrabaho po sa mga ganyang klase ng posisyon dito po sa UAE, mga kasambahay. Ayan. Kasi sila po yung madalas, may nagtatanong. Tingnan mo na natin. May nagtatanong, Jel,
Bakit Opo, takot sir. ka ba daw sa sipon at nag-face mask ka? Hindi po, meron po kasi Ah? akong ubo ngayon. Ako, may sagot ako dyan eh. Tsaka Hoy, may wag kang, sugat ikaw ako ha, sa ilong. Juan, V, ang sagot niyan is, may tinataguan kasi siyang lover, no? Yeah. Kaya, Marami nga nag-face po mask siya. nagtatanong, ba't bigla Ayaw niya mag-asawa pa. Hindi tulad ni Elton talaga na nagpa-register na, nagpa-seminar na. Ay, congratulations. Batiin natin si Ellie Bernardino. Si Yes, Rami July Siron. Avila is watching. Si Rami Oy. Siron, ang beauty queen maker. Yes. Nanonood sa Ayun, atin. magandang Grabe gabi talaga, po. ha? Sir, may announce Sino pa? lang po ako. Go ahead, Jel. Go ahead. September 1 po, mag-start na po yung ating SSS contribution payment sa lahat po ng LM Exchange branches. At from ano po to, Ventaha. So makakasigurado po tayo na yung ating pong mga ibinabayad na contribution sa ating SSS ay makakarating sa ating mga account on time. Ayan, at patuloy pa rin po tayo magbibigay ng mataas na exchange rate sa ating mga kababayan at mababang sending fee. Ayan. Yan. Uy, Totoo batiin mo yan. naman ng anticipation time. Batiin mo si Anton of Ventaha. Di ba? Ay, Sir Anton, ako finally after 3 years and actually nag-start pa ho yung negotiation yun. Matagal na 2015 pa yata. Tapos, ang tagal naman. ngayon, Ang tagal ng negotiation mo. Si Anton. No? Sobrang Samantalang actually, ako, sabi ko samantalang ako, pag sabi ko kay Anton na nabasag ang telepono ko, delivered. After Ay, 24 wow! hours. yeah. Actually, Hala. si Sir Anton. Mabilis talaga si Sir Anton. Ganyan si actually, Anton. Sa part namin. So finally, natuloy din po yung Ventaha natin. Partnership. And good news po yan sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa UAE dahil ang Ventaha po ay masasabi kong pinakamabilis at pinakamaasahan pagdating po sa ating SSS contribution, pag-ibig payment and all. Also, PhilHealth, kung may PhilHealth pa ba tayo? Yan. Kasama yan. Wala ka na Kasama. nakakalimutan, Rogel? Ayun po, once again, matatapos na po yung ating promotion na Filipino Fiesta. May time pa po tayo magpadala ng pera sa LM Exchange. Hanggang September 5 po siya. At September 5. meron po tayo, may 3 branches po tayo sa Riga. 2 po sa loob po ng Algorer Center. At ang isa naman po ay malapit po siya sa Riga Metro Station, tabi po ng Emirates Optical at Coral Perfume. Ayan. And sa Satwa po, Coral 2 na po. Perfume. Opo. At 2 na po Yan. yung branch natin Oy. sa Satwa. Huwag mong kalimutan. May nakalimutan ka ata, Rogel. Harap, sir. May nakalimutan ka. Hindi Ano mo po pa napirmahan yung confirmation ng sponsorship mo for season 3. Ay, hari nawa po. Yan. Sabi ko nga po, tuloy lang. Never say no. Natuloy na pala. Kasi, Yun talaga. Yun pala eh. Opo. Madam Michelle, Opo. narinig mo? Narinig mo, Ma'am confirm. Michelle, Ma'am Mitch. Sabi Oo. ko, God, maganda tong advocacy na to and naniniwala ako na patuloy lang natin kasi nandito naman Yan. kami. Narinig mo ha, Madam Mitch, tuloy. Tuloy pa rin Kasi- pag-sponsor ng LM. Di ba? Opo, kasi grabe din po ang support ni Ma'am Mitch sa amin. Jel, maraming salamat, Jel ha. Maraming salamat Maraming for salamat joining po. us At, Thank you so tonight. much. Grabe talaga, Elton. Rogel, LM Exchange. Anong masasabi mo, Elton, kay Rogel? Yes, isa lang talaga masasabi ko, LM Exchange ang pinakamataas na exchange rate sa ating mga kabayan. Kaya saan pa kayo magpapadala? LM Exchange with 39 branches across the UAE. At syempre, 2 sa Satwa, isa dyan nakikita ko lagi. At syempre, kung saan man kayo, meron talagang LM Exchange na aalalay sa inyo. Dahil tuloy na tuloy pa rin.
Ang At LM saka, Exchange. ang gandang pakinggan, confirm daw ang sponsorship nila. Yes. Oo. Congratulations. Stay where you are because we will be right back with another guest when we return. Ayan na, we are back. Maraming salamat for staying with us. No? Batiin natin yung mga nanonood. Elton, batiin mo nga. Oh. Yes, binabati natin ang mga nandyan. Siyempre, nandyan si Nanay Marisa Postre na nanonood kanina pa. July Avila, thank you so much for watching. Ellie Bernardino, Resh, thank you so much. Miss Lynn Ramos, thank you so much for staying. At siyempre sa lahat, Leo Barameda, ayusin natin ang ating live tonight. Diyan ba? Uy, dapat ayusin mo yung mga adlib-adlib natin. Nanonood pa lang. No? Andyan nanonood. Halo daw, siyempre. Oh. Daisy Santo, thank you so much for watching. Ayan. Grabe talaga. Oo. Nanonood pala si Direct Leo. Pagagalitan tayo niya. Ayusin natin yung natin, pag-interview natin. Mamaya Ito, oras na para i-introduce natin ang ating third guest for tonight, Elton. Mm-hmm. Ito yung taong walang ailurophobia or fear of cats. Oh, di ba? Yan. Sa katunayan nga, hindi siya takot kundi nagpapakain pa, no? He saved a lot of cats, no? Lalo na yung mga nasugatan, yung mga stray cats na walang nag-aalaga, no? Correct, yung pinapabayaan sa kalsada. No. At kaya nga tinagurian siyang voice of the voiceless. At hindi lang yan, nabigyan siya ng title na the brand ambassador of cats. Oh, di ba? Oh, i-introduce Siyempre, mo na. na-feature na siya sa maraming social media or media outfits dahil sa mga kanyang mga ginagawa about the cats. Yan. I-introduce mo na ton. Kasi pag ako ang mag-introduce sa kanya, baka sabihin niya na, binubula mo na naman ako. Bigyan natin ng magandang, bigyan natin ng formal introduction dahil nanonood ang nag-iisang Leo Barameda. Siyempre, hi to Jemchet Ablitre. Yes, thank you so much for watching. Ladies and gentlemen, ang next guest natin is a graduate of University of Rizal System with a bachelor's degree in psychology. Yes. At syempre, sabi niya, his advocacy was also partly fueled by the fact that he comes from a family of pet lovers. Yes, and overseas Filipino workers who used to care for abandoned and neglected adult women with psychological issues now taking care of the cats na nasa mga kalsada. Kaya wag na nating patagalin pa, mula sa kapital ng UAE, Abu Dhabi, Jonathan Sibon! Yan! Good evening, Sir Elton. Bumati ka muna. Bumati. Ayun, bumabati pala ako. Good evening po sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa Gawad Kasambay at sa mga fellow ka-rescuer ko po at mga kapusa. Salamat po. Batiin mo yung mga kasama mo kasi maraming grupo yan, no? Yung mga... maraming sila. Saving the stray cats. Batiin mo, Tan. Yes, binabati ko po yung mga grupo of Dubai Cats, Kalipa City Boys, Microchip.ae, Pavilion, Pet Pavilion, The Pet Shop, and then dun sa mga grupo ko na Filipino Street House, Filipino UAE Parents, Free Abu Dhabi, at sa Stray UAE Animals. Mabuhay po tayong mga Filipino rescuers sa UAE.
Oo. Yun. Paano mo ba ito naumpisahan itong kuan mo? Passion mo for saving cats, yung kuan mo? Nag-start ako dyan, Sir Rico at Sir Elton. Dati po, year like around 2014 and 2015, yun, nakatira lang po ako sa Bila, and then nakita ko maraming stray cat, and then kailangan talaga nila ng attention, medical attention, at syempre, kailangan din sila pakinggan. Kasi nga, di ba, ang buhay sa UAE, hindi lang naman tayong tao yung dapat mabuhay dito. Syempre, meron din mga feelings, nagugutom din ng mga stray cats or stray dog. So, kailangan din natin silang alagaan at suportahan. Yan talaga ang bihira lang sa mga Pinoy ang may ganyang awa, no? To save the stray cats. Kasi karamihan sa mga OFW sabi na, oy, wala kaming pakialam niyan kasi wala kaming panahon para makapagpahinga, no? Pero in his case, Elton, no? Yan makikita mo talaga yung ng tao. Yung kaya nga, after ng interview ko nito, Sir Rico, magpapakain pa ako ng pusa. Tingnan mo, huwag natin patagalin pa, magugutom yung mga pusa. Hindi, okay lang po. Pero 10 na lang yung nasa, kuwan mo, di ba? 10 na lang. Nasa bahay, opo. Yan. Paano ba yung 10 na yun? May kanya-kanya mga pangalan ba yun? Binibigyan mo ba ng mga pangalan? Binibigyan ko sila ng mga pangalan. It depends kung saan ko sila nakuha. Tapos it depends kung anong sometimes weather ng panahon. Doon binibigay ko yung name nila. Kunyari, just in case nakita ko siya sa isang building ng, kunyari, sabihin na natin ABCD yung pangalan niya. Hindi ka naman nalilito. Ano naman kaya ang dahilan kung bakit yung kaibigan natin, ang pangalan ng pusa niya ay Baby S and Baby D? Baby D. Baby Sandy and Baby Dusty. Yan yung mga inaanak ko sa Mandi. Yan talaga. Sana all my baby. Ay. And by the way, Sir Rick and Sir Elton, when it's come for Kagawad Kasambahay, I tell to myself also na kasambahay din ako kasi I'm working in the community dito sa Abu Dhabi. So, marami ako nakakasalamuha. Araw-araw nakakasabay ko sa bus, pagpasok at pag-uwi ang mga kasambahay. So, nararamdaman ko talaga yung mga pinagdadaanan nila, yung mga dedicated about sa work nila. Ayan. Anong baby yan? Alam ko na exposed ka rin na yan. You are observant as far as the surroundings are concerned. No? Alam mo rin na maraming mga Pilipino hindi lang kasambahay, no? Let's think of in general scenario, no? Maraming mga Pinoy talaga ang nahihirapan when it comes to money matters, no? Hindi kasya yung sahod. So anong advice ang maibigay mo, no? Kasi whether you like it or not, I'm sure na ikaw alam mo na we are guilty of two things: oversending and overspending. No? So, anong advice ang pwede mong ibigay? Ako, ma-advise ko lang sa mga kapatid nating mga kasambahay. Siyempre, kailangan unahin muna natin yung mga sarili nila bago tulungan natin yung mga pamilya at friends natin. Siyempre, kailangan bigyan natin una yung may magandang healthy na katawan tayo. Siyempre, paano tayo makakapagpatrabaho kung overuse na tayo magtrabaho? At kahit pa paano sana nag-save tayo sa mga different savings natin, katulad sa mga pang-future natin, mga health insurance, SSS, kailangan yun. Kasi end of the day, hindi lang naman tayo lagi nasa UAE. Siyempre, magpo-for good din tayo para sa Pilipinas. So, dapat meron tayong nakala na plan future para sa atin. Dapat talaga, no? Remember, you cannot give what you don't have. No? Exactly. Dapat magtabi. Lalo na pa sa retirement, no? Huwag mong ibigay lahat sa pamilya kasi ubos yan. No? Paano pag-uwi mo? No? Wala. Ano ka? Iiyak kasi dalawang senaryo naman eh. Pag-uwi ka, nadala mo yung gratuity mo na malaki, pag-agawan ka ng mga anak mo, dito ka sa akin titira. O, di ba? Yes. You will retire broke, no? Pagpunta mo doon, 1 month, wala ka ng pera, sabihin ng anak mo, doon ka muna kay ate. O, di ba? Pagtabuyan ka. And that is the bitter reality, mapait na katotohanan, no?
Kaya importante talaga, Sir Rico at saka Sir Elton, na may savings tayo. Kahit pa paano kung mag-for good tayo sa Pilipinas, ay may nabubunot tayo or pwede tayong mag-start ng isang negosyo or yung pagkakaabalahan natin. Tama. At saka, kung halimbawa dito sa ibang bansa, kung maliit lang yung sahod mo, plan to have a career shift, di ba? Learn new skills. Instead na gala-gala ka lang sa Bill Park, sa park o sa mga mall, no, during your day off, mag-aral ka. Ang dami Filipino Training Center, no? Learn new skills para makahanap ka ng medyo malaki ang sahod, no? Hindi po yan, marami akong kakilala din yan, Sir Rico, na mga nani na nag-aral ng mga short courses. Ngayon, na sila, caregiver, nurse assistant, sa office na sila nagtatrabaho. So, pwede rin mag-change naman ang buhay nila, hindi lang lagi kasambahay. You need to break out from your comfort zone, no? And that is the key factor for success. Kaya nga, sabi ko, importante yung, 3 C's in life, di ba? Yung tinatawag na choice, chance, and change, di ba? You need to make a choice to grab the chance, otherwise your life will never change. Yun. Perfect. Tatandaan ko yan, Sir Rico. Any advice for cat lovers? Kung paano laki ng mga pusa? Ako, ang ina-advise ko lang talaga, bago talaga tayo mag-adapt ng mga pets natin, it's either dogs and cats, just ask natin yung sarili natin na meron ba tayong kakayanan financially para ma-provide natin yung pagkain nila, yung mga pang-vet nila, and then plan for pet relocation. Siyempre, dapat may mga space din tayo. Kasi kung wala tayong space, I'm not against na nakatira sa bed space or sa partition kasi pwede tayong ma-complain ng ating mga karumi. Dahil yung iba, sensitive when it comes to pet. So kailangan talaga, merong privacy pa rin ng ating mga pets. And then yung last, yung relocation, syempre, hindi naman tayo lagi forever na nasa UAE. So dapat meron din tayong mga plan for the future na isasama natin yung mga pets natin na hindi dapat natin inaabandonan dito sa UAE. Yan. Or ipa-adapt mo kung ayaw mo magdala. No? Tsaka no problem po. Sige po. Yung adoption pala ng mga process when it comes to adoption of animals, Tan? For adoption po is may mga screening po kami ginagawa. Like I said, chine-check din na background check namin sila kung may kakayanan ba talaga sila, meron silang space at meron talaga silang kakayanan. And then yun lang po yung last po talaga, adopt, don't shop. Huwag po tayong bibili sa mga pet shop. Instead, kumuha po tayo sa mga shelter, sa mga rescuer, at doon po sa mga street. Napakarami pong pwede nating alagaan kaysa bibili po tayo sa mga pet shop. Yan, maganda. Narinig mo, Elton? Adopt, don't shop. Okay? Tan, maraming salamat for joining us. Salamat din po. Okay. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin, maraming salamat for joining us. Anong masasabi mo, Elton? May plano ka bang mag-alaga ng pusa? No, bago ko ito na sasabihin ko sa sarili ko kung kaya ko ba talaga na magkaroon ng baby na pusa. O baka ibang baby na lang ang hanapin. Financially kaya mo, pero yung oras ang problema sa iyo. Ayun lang, marami kasi akong ginagawa sa buhay. Ang dami mong ginagawa, kaya mahihirapan ka talaga niyan. Baka hindi ko maalagaan si baby pusa. Iba na lang. Of course. Yan. Stay where you are. Magbabalik po kami after we pause for a break. Ito. Teka muna. But nawala yung dapat i-press ko. Ito pala. Yan. Let's acknowledge.
Welcome Yan. back! Welcome back. Mukhang nawala yung natin, dangerous character. Hala, bakit? Nasaan nagpunta? Magalagala siguro. Asan na ba yun? Hindi, kasi nag-complain yun kanina na masama ang pakiramdam, masakit ang ulo. No? Yan. Pero bakit nawala? Ayan na. Teka muna. Saan ba? Teka. Calling the attention of, di ba? Yes. While waiting for her, si Lorna, wala pa, kausapin natin si Lynn Ramos first. No? Yes. Let's shift the spotlight to Lynn Ramos. Lynn Lynn, Ramos. handa ka Good na ba? evening. Bakit naka-black pa yung camera mo? Yan. Lynn, magpakita ka nga. Ilabas natin yung beauty mo. No, ayan na. Ito na. Nagpakita na kanina. Ayan na. Lynn, finally, she's here with us. Wow, Lynn ganda Ramos. naman. Oy, bakit na? Nawala. Ba't nawala? Napindot na naman yan. Napindot. Lynn, isang beses ka lang magpindot. No? Kasi nawawala. Sino ba itong tumawag? Baka si Lorna na ito. Ayan, bago ang lahat, na live pa rin po tayo dito sa Gawad Kasambahay 2024 at syempre kasama natin si Kabayan. Live na ako. Syempre, abang likod si Elden. And syempre sa lahat na nanonood dyan, if you haven't nominate yourself na mga Gawad Kasambahay, mag-nominate na kayo. At syempre, you can also nominate yourself and your friends. Ayan. Yan na si Lynn. Si Lynn Ramos. Hi, Lynn. Bumati ka muna, Lynn. Lynn, bumati ka. Hindi ata tayo naririnig. Yan. Bumati ka, Lynn. Yung kuan kasi niya, yung tanggalin mo yung kuan mo. Yung headset mo, nakakonect yata sa... Oo. Yan. Tanggalin mo muna kasi hindi napipick up. Tanggalin mo. Sandali. Pwede ka mag-sign in uli, Lynn. Ikuha mo yung microphone mo. No? Tanggalin mo muna. Naka-bluetooth yata yung ano. Yan. Bigyan natin ng kuhan muna. Ito na. Ito yung ang galing nitong kuhan magsayaw, Elton. No? Grabe. Magaling sa TikTok to. TikToker. Ang kuhan ito, ang katawan nito, parang walang buto kung magsayaw, no? Singlambot ng ano. Singlambot. She's so natural on the dance floor. Yung grace, elegance niya, grabe, no? And parang she can move smoothly and effortlessly, no? Effortless pala dapat 'yon, no? At sigurado ako na pag makita mo 'yan, you will be inflicted with her energy. Correct. Hawak ka talaga. Ikaw mag-introduce. Kanina yung nagkausap natin na sumakit ang ulo. Oo. Kasi alam ko na masakit talaga ang ulo pag magde-decide ka kung alin ang pipiliin mo. Mr. Right. Di ba? Pinagpilahan. Oo naman. Huwag na natin patagalin. Kasama natin tonight ang isa sa 100 influencers in the UAE. Yes. At syempre isa siyang artista. Talaga naman, kapag nakita mo siya, mamamangha ka talaga. Lalo na pag sumayaw sa harapan mo at TikTokan ka niya. Syempre, wala na tayong magagawa dyan. Isang ina, ulirang ina na nakapagpag-graduate na. Dahil sa graduation ng anak. Yes, correct. Talaga naman. What a humbling experience na ginawa niya dahil talaga na napag-graduate niya ang anak niya sa kolehiyo. Huwag na nating patagalin pa dahil masakit ang ulo niya. Bakit kaya? Yan ang ating alamin sa bisita natin tonight na walang iba kundi ang Pokong ng Dubai, Poki. Yeah! Yan na. Grabe. Hello. Good evening. Yan sa mga nanonood. And of course, sa mga tumatangkilik sa Gawad Kasambahay. Yes. Diba? Teka. Kumusta ka naman? Masakit mo. Parang nakita ko yung kuhan. May tattoo pala siya sa dibdib. Oo. Meron. Matagal na to eh. Matagal na nakikita ko, may tattoo. Parang alam ko yung pangalan dyan, no? Pero wag na lang. Ikaw talaga, kuya. Niloloko mo na naman. Kumusta naman ang love life mo?
Ay nako, wala akong love life. Ayaw ko ng love life. Love life. Gusto ko Pinag-aagawan ka daw. Oo. Ha? Gusto ko, bubuhos ko lang yung ko sa mga anak ko. Yun lang. May nakapagsabi sa akin na merong muntik na magbakan doon sa night market the last time dahil Sino ba yun? Hindi ko alam yan. Ayoko mag-tell. Di ba? My lips are sealed. Di ba? Yes. Ano ba yan? Ano ba ang proyekto mong pinag-abalahan ngayon, Lorne? And of course, dyan pa rin ang LMA, Human Resources and Consultancies, and of course, LMA Salon. Ayan pa rin. Si Madam and of course, Jackie. Ayan, Ma'am Jackie and Sir Noy, hello. Don't worry, meron akong tao, ayan. See you, magsusundo tayo sa airport. Yan yung ating pinag-aabalahan ngayon. Yan talaga, no? Yan, mabait kasi yung may-ari ng LMA. Siyempre kahit papaano, kahit nandun naman ako, meron pa rin akong sideline, naglilinis ng bahay, para sa siyempre para may mapadala. Si Lorna naglilinis ng bahay? Yes, hindi ko kinakahiya dahil sa mga, meron akong may padala sa anak ko. Diba? Ay, isang marangal na trabaho yan, ba't mahiya, diba? Correct. Dahil ko napag-graduate yung anak ko. Yes, sa paglilinis ng bahay, diba? Yan. Alam kaya ng iba, Elton, na si Pukwang ng Dubai ay magaling sumayaw? Hindi. Hindi naman ako magaling. Nakita mo yung text? Oy, Elton, nakita mo yung private message? Sample. Ano ba yan? Ha? Elton? Kailangan daw ng sample. Ano bang nakasalang diyang music sa telepono mo? Sandali, tingnan ko kung may nakasalang Yung lang mabilis meron lang. Meron. Teka. Excited nang manood yung mga tao para Grabe naman, excited. Nila kung how dangerous you are. Oo naman. Marami na itong followers sa TikTok at saka lagi siyang sinusundan dahil yung mga talent niya sa pagsayaw Ano yung kanta na Maybe This Time? Ano ba yung kanta na Maybe This Time? This time. Michael Murphy? Grabe tingnan mo. Grabe nakita mo yung Elton? Grabe Grabe. Parang walang buto. Walang buto talaga. Pak. Grabe grabe. Grabe talaga. Grabe, impressive. Laging handa talaga yan siya po. Kaya ni Bill Aurelia ang mga moves na yan. Panis yan. Si Viva. Ako tingin. Ngayon, trending ngayon na sayaw. Sabi nila, may nakapagsabi sa akin, nag-comment sa kawan ko, sa WhatsApp ko, nag-send, no? Sabi niya, WhatsApp talaga? Intrigador ito no? Talaga, sabi niya na, ay, Pukwang, no? Teka, babasahin ko talaga, ha? Yeah. Pero with emotion, babasahin ko. Sige, go. Ay, Pukwang, magaling lang yan sa dance music. Magaling lang yan sa pabilis. Hinahamon ko siya. Sayawin niya yung Careless Whisper. Paano yan? Bakit naman Careless Whisper? Hamon niya sa'yo paano? Magkita na lang kami. Ay! Nilalako niya ako Hindi pala kaya ang Careless Whisper ni Pukwang, di ba? Magkita na lang daw sila. Sakit talaga ng Lord, ano ba ang advice ang pwede mong maibigay sa mga baguhang content creator? Bakit content creator agad? Akala ko yung mga kasambahay. Influencer ka, actually, oo. Siyempre, sa mga kagaya kong mother, di ba?
kailangan nating mag-ipon. Kasi Mag-ipon ako wala na akong alin? ipon. Kasi ako wala akong ipon. Saka kailangan maging lagi tayong malakas, yan. Kasi hindi naman lagi tayo nandito sa Dubai, 'di ba? Lalo na pag meron tayong mga pamilya sa Pilipinas na binubuhay, lalo ako. Oh. Siyempre mahirap, Hindi, 'di ba? natural lang yan. And you're doing the right thing kasi rocket to the left, rocket to the right. Ayan na. Kailangan may Diba? racket, Kasi may ganun. retire tayo, dapat may pera tayo at para sa pamilya, di ba? Oh, hindi Correct. Lalo na yung anak ko magre-review this coming November, kailangan na naman ganyan, 'di ba? Oh. Kaya kailangan kung anong trabaho diyan pinapasukan ko kahit ano kahit maglinis ng bahay, kahit ano na. Basta isang ang marangal importante na trabaho 'yan, no? Correct. Di ba? Yun lang naman ang ano natin kung anong meron, trabaho, sige lang. Kasi kailangan ng pamilya natin Ano naman ang advice mo sa mga baguhan na gustong gumaling sa pagsayaw tulad ng pagsayaw mo kanina? Kailangan galingan nila. Ano ba? Halimbawa, talaga, hindi pa masyadong magaling kumilos, no? Ano ang mga klaseng pag-practice ang dapat gawin nila? Naku, ako kasi never ako hugot ng inspirasyon para gumaling. Oo, kailangan may hugot na iniisip niya yung pamilya sa Pilipinas. Galingan ko to para mga ganon, di ba? Ganun ba? Yun pala ang kasi ako, mostly kasi hindi ako masyadong nagpa-practice Pag kunwari may mga, siyempre, minsan may sinusundan tayo. Yung ganun performance, walang practice. Minsan kasi may sinusundan ka lang na step, di ba? Nakita ko na minsan, alam ko na. Ganun yung, kasi pag dancer ka, dancer kasi ako elementary, high school to college ako sa school namin noon. Na ako yung nagtuturo dati, nasa gitna ako, 'di ba? Tipo. Oy, meron kang mo si Benji Hieronimo, no? Sana manalo si Pukwang sa Gawad Kasambahay. Bakit ako? Ikaw talaga. Basta, Pukwang, ang masasabi ko lang, kailangan lagi tayong malakas. Hindi tayo magkakasakit at kailangan meron tayong savings na sinasabi. Hindi kagaya ko wala pa. Kailangan talaga may savings tayo kasi tumatanda na tayo at my age 49. Tingnan nyo, matanda na ako. Next year. 33 ka pa. Kaya nga, 30. Next year 50 na ako. 50 na ako next year. Di ba? Kaya kailangan iniisip ko sa sarili ko, kailangan mag-ipon ako. Yun ang lagi kong iniisip sa sarili ko. Kasi hindi naman habang buhay, nandito tayo sa Dubai, uuwi pa rin tayo sa ating bansa, di ba? Bansa. Tama. Pero totoo talaga, 40 ka? 49. Ano yung 40? 49? 49 na ako. Grabe ka. Simple. Elton, si Pukwang ay isang LGBT. Ano ba yun? Sabi sa'yo, LGBT. Anong meaning ng LGBT? Anong meaning? Isang tiguang. Di ba? Kasi maganda yung katawan ni Pukwang. LGBT. Para sa akin kasi hindi na kailangan ng jowa. Nagtatanong sila, may jowa ka ba? Ay, hindi ko kailangan ng jowa. Ang kailangan ko trabaho, meron akong may pagpadala sa mga anak ko. Yun ang importante sa akin. Hindi ko iniisip yung mga jowa-jowa na yan. Never in my life. Talaga. Dapat talaga, no? So, Lorne, maraming salamat for joining us tonight, for sharing with us your precious time. Thank you, Gawad Kasambahay. Thank you to you again. More money-making ventures for you as a social media influencer and content creator. Keep safe always. Yan, Lorna Pukwang ng Dubai. Magbabalik po kami with Lynn when we return. Ayaw lumabas, nahihiya na. No? Hala, ang dami nang pinamili. Wow, sana all maraming pera. Parang ang dami ng pera, no? Siguro pa akong friend ko. Wala pang sahod ngayon. Baka talagang marami lang talaga siyang naipon. Wow, sana all. Sabi ko sa Rita, grocery. Ngayon, appliances naman. Sabi ko sa inyo, bagong sahod yan. Wala pang sahod ngayon. Anong pizza pa lang? Alam mo, may sikreto yan. Sana
na ba kakasana all? Pwes, itigil mo na yan dahil nandito na ang balikbayanstore.com na kung saan pwede kang maka-avail ng groceries, furniture, at kahit appliances. 4 easy installments with 0 interest. Madali lang yan. Bisitahin ang balikbayanstore.com at umorder ng mga packages at kami na ang bahala sa inyo. Whether it's local delivery, abroad, or kahit papuntang Pinas, kayang-kaya namin i-deliver yan. Sus! Maliit na bagay. Hindi mo na kailangan mag-worry kung wala kang budget. Dahil sa Balikbayan Store, pwedeng-pwede kang mag-add to cart. Ang bayad? Later na lang yan. 4 months to pay naman. Ano pa ang inaantay nyo? Let's all visit balikbayanstore.com. Na! Pwede ka na mag-shopping, no? Yes. 4 daw ang bayaran na Elton. No, 4 easy installment. Ano pang hinihintay mo? Oh. Visit Balikbayan Store na. Maliit ang bagay yan kay Mitch. Yeah. No? Ay, oo naman. Si Lynn Ramos now back with us. Lynn! Hello po. Ayan na. Hindi na siya kasali sa Voice of the Voiceless, kundi may voice na talaga siya. Correct. Pasok na pasok. Magandang gabi, Miss Lynn. Bumati ka naman. Hello po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat-lahat ng nanonood. Hello, Sir Elton, Sir Rico, at sa Ma'am Mitch. Alam ko nasa baba sila, si Ma'am B. Maraming salamat, Miss July. Salamat sa pagbigay kay Miss Mitch. Gusto ko ikaw yung magtatanong, Elton, kay Lynn. Pahirapan mo. Oh. Yes, Miss Lynn, kumusta ka naman? Huwag naman, sir, kasi ninervous na ako eh. Huwag kang nervyusin. Ayan, para sa kaalaman ng lahat, nung ikaw ay na-nominate ng isang Gawad Kasambahay, ano yung naramdaman mo at ano ang in-expect mo? Yun yung gusto namin malaman. Po ako kasi lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, i-share ko sa mga judges, yung parang tuwing ini-interview ako, parang bumabalik lahat ng nangyari sa aking buhay bilang OFW. We did 14 years, may mga magaganda at may mga hindi maganda. So, parang laging naiiyak ba? Ayun. So, ano naman yung mga pagbabago na, kunyari, nung na-nominate ka? Ay, marami pong pagbabago. Nagkaroon ako ng confidence sa... Sige po. Okay. Nagkaroon ako ng confidence sa sarili ko, yung parang nagtiwala ako sa sarili ko, na marami akong bagay na kayang gawin or i-share sa mga kaibigan ko. Parang biglang celebrity ba? Instant celebrity. Yung nakilala ko kayo, na noon nakikita ko lang kayo sa social media, yung parang hindi ko kayo malapitan noon. Ngayon, nakakasama na ako sa mga event, marami akong na-joinan na Filipino community, mas marami na akong, yung parang nagkaroon ng yung saya ba, yung everyday of ko, na dati naman, nag-join na ako noon ng mga Filipino community, pero nag-stop ako nung may alaga na ako, pero bumalik ulit ako nung sumali ako sa Gawad Kasambahay. Ayun. Yeah. Na-expect ka ba mananalo ka ng award yung night na yon? Sir? Nanalo ka ng award ng season 2. Tama? Season 3 po yata yun. Na top 5 finalist po ako ng Achiever Award. Ayun. Kumusta naman, ano naman ang nasabi ng amo mo sa'yo? Inikrisan ka diba ng sweldo? Proud na proud po sila sa akin. Sobrang proud po sila. Yung support nila ako, nung sinabi ko sa kanila na nag-join ako, sabi nila, sige, wow, join ka. Kasi minsan ginagamit yung parang nasuswap yung day off ko noon ng ibang araw. So, simula nung alam nilang sumali ako sa Gawad, binigay na yung every Saturday na day off para lang maka-join sa mga activities ng Gawad Kasambahay. Wow! Maganda yan, no? Hindi tulad ng iba na paggala-gala lang, no? At least yung day off mo, nagamit mo on tika muna. Bali, dati naman po akong nagjo-join sa mga grupo, pero nahinto lang talaga nung nagkaroon na ako ng alaga, na
na siyempre napapagod na din, napupuyat kasi full-time nanny po ako. May trabaho kasi yung both parents. So sa akin talaga naiiwan yung bata. So sa akin lahat. So pag day off, parang ayoko nung lumabas. Anong advice ang maibigay mo sa ibang kasambahay para makaipon tayo at may uwi tayo sa Pilipinas na may dala naman? Advice po, wag masyadong mabait. Wag masyadong magbigay sa mga lahat ng kapamilya. Yun yung nangyari sa akin na gusto kong i-share sa lahat na magtira para sa sarili kasi once na ikaw na yung ipit, walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Kaya mahalin mo din unahin mong mahalin yung sarili mo bago ang iba. Yan. Oo. Elton, meron ka pang gustong itanong kay Lynn? Yes, nakikita natin kay Miss Lynn Ramos ngayon na talagang fresh na fresh ang pagmumukha. Meron bang nagpapatibok ng puso ng isang Miss Lynn? Ay, bali, wala po. Naghahanap pa lang. Joke. Para sa akin, hindi na kailangan kasi dagdag sakit ulo lang yan. Mag-focus na lang sa goal kung ano yung goal mo. Pero, katulad yung natutunan ko nung nag-personal... Sir? Lynn, halimbawa ba, merong lalapit sa'yo talaga ba? Pero ano talaga sa'yo ang yung ideal person mo, ideal man? Yung lalaking hinahanap mo? Yung hindi ko na kailangan magtrabaho para sa pamilya ko po. Kasi since bata ako, nagtatrabaho na ako para sa pamilya ko. Pero kung meron naman ngayon, gusto ko naman yung sa bahay na lang, kahit sideline na lang kung meron. Pero pag wala, mas okay na wala. Kaya nga sabi nila you need to pray for it, di ba? Yes, sabihin mo sa universe. Darating, kusang loob na darating po. You have to be specific. Sabihin mo na, kung darating man, yung mabait. Di ba? Yes. Yung mapera. Baka mabait sa lang. Yan, Rico. Yung mga ganoon. Yan. Lynn, maraming Rico, salamat for gusto joining kong magpapasalamat pala sa'yo. Ano? Go ahead. Gusto ko magpasalamat sa iyo sir nung anniversary ni Sir Alvinatics, nag-join ako doon at nakakuha ako ng free scholarship sa Torch Institute. So mag-enroll po ako. Congrats. Kuan yun, kaibigan kasi natin si Joel, magbibigay tayo doon para naman yung may bagong skill kayong matutunan, di ba? Yes po. Kasi sa katunayan, nagpunta ako ng Dubai na walang alam sa gadget or any technologies. Natuto ako dito. Kasi since 2012, nag-start na akong pumapasok sa Friday noon. Nag-umpisa ako sa Digirati. At saka after Digirati, nag-volunteer trainer sa ASK. Yung under Sir Xavier noon. Marami na dinapunas na salihan. Rivetche, no? Si Rizalina Rivetche ng Digirati. Lynn, maraming salamat for joining us. Maraming salamat for joining us. And good luck. Keep safe always. Thank you po. Yan. Yes, thank you so much. Elton, pasalamatan natin yung mga nanonood sa atin, lalo na si Kat Padilla. Filipino Kat Padilla, good evening sa lahat. Sa mga Filipino Kasambahay Club at sa lahat ng mga Gawad Kasambahay nominees, good luck sa kanila. Thank you so much, Miss Kat Padilla. Kumusta naman dyan? At syempre, Esperanza Diang Kinay. Thank you so much for joining us tonight. Lorna Batawel, andyan si Miss Pokwang ng Dubai. At syempre, ang ating director, Leo Barameda. Thank you so much for joining and for staying there for the rest of the show. At sa lahat nating mga bisita tonight, Pokwang ng Dubai, Miss Jessie, thank you so much. Jonathan Sibo, thank you so much for joining us tonight. And syempre, Miss... Meron tayong surprise guest before we finally say goodbye. Hala! Sino kaya yan? We'd like to welcome V. Laurelia. Ayan na, V, magpakita ka na dyan. Nasa gitna ka na. V. Laurelia. Ayan na. Ano ba? Ayan na. Kaya mo, Huwag kang ganyan. Maraming salamat po sa inyo pag-join. Kasama po natin si V. Laurelia. I-on mo yung camera mo. Ayoko! Sige na. Tingnan mo ito, no? Tulad po si Kabayan Rico, no? Anyway, maraming salamat po sa lahat po na nag-join sa ating
aming live. Kabayan Dico and Master Elton, thank you so much. Kahit ako surprisein mo, hindi mo ako kakayanin. Ayan na, Elton, ha? Nagpapalusot na naman ang mami mo. Yan. Sa lahat po na nanonood sa atin, maraming salamat for joining us tonight. No, paki-share po yung live natin para maraming makakaalam na ongoing pa rin yung nomination ng Gawad Kasambahay. Kaya we'll see you again. Elton, maraming salamat for joining me tonight. At sa mga nanonood, we'll see you again next Wednesday, same time po when the clock strikes 8. Good night and keep safe always.